day mga idol dahil nabusog tayo ng how. Ituturo natin to kung paano to. So I do my best na ma-explain. Sana po mag-gets ng ating mga nagtatanong. So na-receive naman ng ating Facebook page yung mga message nyo. So ito na po yung sagot. I-try ko kung paano. Yan. Mga idol, yung setup nito, ito po yung poso. Tinanggal ko na yung poso. Ayan o, para kita. So dito nakakonek yung poso. Tinanggal ko yan. So yung unang question na sasagutin natin, paano kung hindi daw umandar or walang kuryente, nawalan ng kuryente, or wala kayong power sa inyong lugar? Magagamit pa ba yung tubig? Yan. So ito mga idol, itong poso na nakadikit dito ay pwede nyo gamitin. So kahit hindi nyo paandarin yun, pwede nyo pa rin gamitin yung poso. So double purpose po siya. Pwedeng poso, pwedeng yung motor. So how to set up mga idol, ganyan lang. Ito, may union. Naka-union po siya, pero connected lang siya dito sa poso. Ito po yung poso natin. So ano po to, ang lalim ay kailangan hanggang 9 meter kasi nang kaya lang niyang higupin na lalim ng tubig. So kung ang lalim ng tubig nyo ay wala pa sa 9 meter, gagana po itong ating 0.5 HP na water pump. So ang kailangan nyo pong bilhin mga idol ay dalawa pong klase. Ito pang kulay green, ang tawag po dito ay ito yung water pump. So 220 volts sa kuryente po sinasaksak, pero kung naka solar kayo, naka 220 inverter, pwede rin po siya. And ito, so dalawa bibilihin nyo, itong water pump tsaka yung automatic switch pump. Paano siya kinakabit? Magka-size lang naman to guys, parehas lang po ito. So pag nag-PM kayo sa page, kunin nyo yung link, para pag click nyo po yung link, pwede na kayo ma-redirect doon sa TikTok shop page kung saan doon ko nilagay yung mga item na to. Nasa TikTok shop ko po ito, sa channel ko po, doon ko po nilagay yung link. So kung gusto nyo mabili ito, nakikita nyo sa video na to, ay i-follow nyo po yung link na ipinapasa ko sa inyo. Click nyo lang po yun at doon lang po kayo bibili para hindi na po magkaiba yung size na mabili nyo. So sinasalpak lang naman siya dyan. Ayun, nalagyan nyo ng tiplon. So design na talaga to na nagka-partner siya tsaka magka-size. So wag nyo nang tanongin kung mag-anong size niya. Basta doon na lang sa link ko. Wala na kayong tanong-tanong na size. Kabit-kabit na lang po siya. So kakabit nyo lang to. Yung kanyang wirings, bubuksan nyo to. Yan, bubuksan nyo to. At nandun yung wirings ito. Ito yung para sa kuryente. Ito naman yung para sa motor. So dalawa po yan. May instruction po yan sa loob. Ngayon kung hindi nyo po alam ang gagawin, pwede nyo po akong i-video call at ituturo ko kung paano nyo po ikakabit yung mga wire. Yung iba kasi nagtatanong sa atin ay malalayo po dito sa Pangasinan. Yung iba sa Batangas pa. At kung pupuntahan ko pa po kayo guys ay expenses na po yun. Pwede nyo naman pong gawin to nang kayo lang dahil madali lang po itong i-install. Yan. Yun po yung tubo. Ito po yung mayroon pa siyang kasama dito na chick valve ang tawag dito. So may iba't ibang tawag. Yan yung mga iba may ibang tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag nyo. Basta sa akin chick valve ang tawag dito. So may goma dyan na nagpapa-stop ng tubig para hindi na po siya bumaba. Para pag sinindi nyo to, tuloy-tuloy pa rin yung higop ng tubig dito sa inyong poso. So yun, tinanggal nga po natin. So dalawang chick valve po yung ginamit. Dalawa lang po mga idol. Isang malaki, ito, nasa dos ito. Tsaka ito, yung mas maliit. So dalawang chick valve. Chick valve na nasa gripo para pwede nyo pong gamitin both. Pwede pong gamitin yung water pump. Pwede nyo rin pa gamitin yung poso. Yun po yung purpose ng isang chick valve na nilagay natin dito sa taas. Ngayon yung letter T, nakati yan. Tinalihan ko nung guma kasi lost thread na to mga idol. Hindi ko na pinalitan. Kasi natumba ng bagyong 1. Yan. So may letter T po yan. Yan, letter T. Yung letter T po niya, dos din po yan na nakakunik yung chick valve sa taas. Na pagkukunikan natin ng poso. Tapos yung pailalim niya. Yung pag-iigupan ng tubig. And ito na po yung papunta sa water pump. So kinabitan lang din dyan. Pwede naman kayo magtanong-tanong ng size or pakita nyo na lang itong video at alam na nilang sasabihin nila. Or kung may installer po sa inyong lugar ng ganito, ay pwede po kayong magpa-assist. Kung sa amin naman po kasi, dagdag pang gastos nyo po yun dahil sa travel expenses po namin kung pupunta kami sa inyo. And then yan, may check valve din yan. And doon, wala na pong check valve yan. So yung pa-connect na po doon sa ating water pump. So madali lang din naman sundan guys kasi yung nguso nyo dito, yung pang inlet, ito inlet. Inlet pa tawag. Check nyo na lang kung mali. Basta dito po, yung uso lang naman niya, pag pinatayo niya, may paganyan siya eh. Yung pataas, yung po yung out. Doon po lalabas yung tubig. Pag magigib kayo, dito po lalabas. Doon po siya. So kailangan may ganito po kayo itong color yellow. Ang gamit po nito, automatic switch pa. At the same time, ito rin po yung pumoprotekta dito sa motor. Kasi kung wala siyang mahigop na tubig, automatic isa-shutdown nito. Kasi may sensor po siya. Yung sensor niya po na yun ay yun ang purpose na para hindi mag-overheat yung makina natin. And
may iwasan nating masira yung itong water pump. Kasi kadalasan nasisira ang water pump, maraming mga water pump na nasisira, it's because yung nag-under siya kahit walang nahigop na tubig. So malaking tulong to kasi siya nakaka-detect ng tubig. Kung walang tubig na hinihigop, automatic isa-shutdown niya yung motor. Yan. So sana po na gets nyo po yung aking explanation about po dito. So easy to install. Yung sa outlet, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin dyan. Lagyan nyo ng switch. Sa akin nilagyan ko ng switch. Yung hose, kung paano naging installation nyo. Ako kasi wala pa akong time na maglagay-lagay ng kung ano-ano yung mga kulay blue. Pero pwede naman yun. Hose na lang ginamit ko. Kasi manual muna tayo. Ang kagandahan kasi nito, hindi na ako kailangan mag-igib. Mahirap kasi yung magbubomba ka, mag-igib ka, lalagyan mo ng tubig yung drum na nasa loob ng bahay. So ganito na lang ginamit ko para tipid na yung hindi ka na mapapagod. Maski sa paglalaba, mas malaking tulong to sa paglalaba, hindi na sila bubomba, unli natin yung tubig na gagamitin. So yan, sana po na-gets ng mga idol. Ganun lang po siya kasimpleng i-set up. So kung meron naman kayong drum na gusto nyo is yung gravity, magpatayo kayo ng mataas ditong kuhan, lagay nyo ng drum sa taas, ay kaya nyang lagyan ng drum yung sa taas. So pwede nyo na gamitin yung tubig. Yun lang mga idol, thanks for watching.